course, this love team is so there already at talagang pa-up, up, and away ang kanilang karera. This is Raul Ignacio, the diva that you love, together with Miss Picamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Saturday edition of the KT Show. Ang tayo na talakayang showbiz edition. Before we even talk about them lengthily, I would just like to thank the JM Fiang Smith fans sa kanilang pagsuporta sa aking column na The Diva View na talagang shinare at repost nila kasi nga I wrote an article entitled Why in JM Fiang We Trust. At maraming salamat po sa inyong views, sa inyong sharing kasi sa aming mismong Tribune Life Facebook page, aming X page, ang dami po talaga nag-reviews at nag-share sa JM Fiang fans. Maraming salamat po. Mara, alam ko meron ka rin magandang Yeah, sharing experience with them. I also wrote about yung interview nila with Karen Davila. Karen Davila, which is of course our topic for today. Ang dami ring views. Mm. Phenomenal pala talaga itong itong group na to. Parang in just a few minutes after it was Posted. uploaded sa sa live Facebook FB live page. Wow, parang 400 na kaagad and And growing up. increasing. Oo, growing up. Going up and away. Oo, iba. Diba? So, kwento Mara, ano mo itong finally, para you from what you wrote, Karen Davila interviewed both of them. Yeah, oo. And then, during the course of the interview, what happened? What was discovered? Alam mo, what I discovered in this love team, itong JM Fiang, is there there is palpable honesty in the way they share things in life. Okay. Walang put on, walang Sabi ko nga sa call Diba? ko, hindi fan service. Oo, Totoo hindi. talaga. They were not mambobola. Mhm. Before that kasi si JM, Mhm. sinabi niya na parang, naku, alam mo, maalaala mo kaya ang kwento ni JM? So parang life niya muna pinag-usapan. Oo, Okay. kasi, of course, dalawa sila. Pagkatapos, inisa-isa ni Separate. separate. Doon muna tayo sa dalawa sila. How was the dynamics? Kamusta yung usapan? Ano mga na-reveal doon? Hindi. We have to, The flow. yung isa-isa muna sila. Sige, go. Doon sa isa-isa. Para you will have a better understanding of where they are coming Okay, from. doon tayo sa Kasi JM. si JM Ano yung mga pala, salient points ng buhay Oo. niya? si JM, member pala ng broken family. Okay. Parang he lives in Kailan siya Laguna, lumaki? I think. Sa parents naman yung tatapos naghiwalay. So, So, he was growing up, nakino siya sa papa niya, sa mama niya? sa mama niya. Okay. So, hindi naman sila well off, hindi rin naman sila mahirap, Mhm. pero nung naghiwalay, They were struggling, I suppose. he gave way para he was 1 year short of his course yata. Mhm. Yung dalawa ba niya o tatlong kapatid o basta mga kapatid niya magsasuffer. So he gave way, siya ang nagbigay. Siya ang parang naghanap Nag-stop ng siya pag-aaral, mag-school, naghanap ng schooling, trabaho. nag-work ng kung ano-ano. para masuportahan ang pangangailangan ng mga kapatid niya. Okay. Tapos, iba talagang, Okay. Tapos, alam mo, JM, humanga. Pati si Karen, mhm. humanga sa kanya. Mm. He was that, loving to his family, to his, siblings. Oo, tapos, Can you imagine, ginibak mo yung sarili mong education. education, yung dreams mo, para mga kapatid mo muna. Oo. Kayo muna bago ako. Mm-mm. Which is the very firstborn child thing. Oo. Okay. Tapos, kasi nga siya ang panganay. Mm-mm. Tapos, kung ano-anong niya, kung ano-anong Jobs. jobs ang pinagagawa niya, until may nakapagsabi sa kanya may audition sa Pinoy Big Brother. Mm. So, nag-audition siya. And that Nakapasok. that started Oo. it all. Okay. Nakapasok siya. Ano naman ang individual kwento ni Fiang? Si Fiang naman, iba rin ng Drama-rama sa buhay. Oo. Ano naman?
kasi ano siya, nagti-TikTok siya. TikTok TikToker personality pala siya. siya. Oo. Okay. She now has 12 million Okay. followers Okay. ganun siya ka-popular. So parang sa kanya, life was easier. Parang ganda-gandahan lang daw siya sa TikTok, chuchu. Yes. And they were, parang may mga friends siya. May audition sa Pinoy Big Brother. Sabi Why niya don't you ganon. try it? Oo. So, nag-try sila. Ang audition sa mall. Mm. Alam mo kung ano audition dahil nabaliw ako nung kinento niya. Mm. Umabot ng 2 days. Oh. Yung audition. Sa dami na nag-a-apply. Sa dami nag-a-apply. Can you imagine? 2 days siyang nasa mall habang yung nanay niya naghihintay sa labas. Mm. Yun yung hardship na pinagdaanan niya na wala lang, parang she casually, related it, na talagang, pero halata mo talagang, she went through. Siyempre, iba yung 2 days kang, Diyos ko, hindi mo alam ang gaganapan sa, gano'n sa loob ko lang ng mall. May ganun pala kapopular ng Pinoy Big Brother. Mhm. Di ba? Mm. Tapos, eto na. Siyempre, natanong kung niligawan ba. Mm. So, sinabi ni Did Karen ever ask what were their first impressions isa't isa? Automatic ba? Swak sila kaagad? actually sinabi, walang kagatol-gatol, sinabi ni Ni? ni JM, Mm. maingay siya. Okay. Maingay daw si Piang kasi Oo. tok. Oo. Oh, pero there came a time na na-miss niya yung noise. Oh. Yung Oh. parang, He has become accustomed to it. parang, nung nawala yung noise, parang hinahanap niya. Mhm. Kaya nung nung lumabas sila, yun yung parang na-develop na siya kay Fiang. Mhm. Kasi di ba parang ang ingay-ingay nito. Chuchu, siya, introvert siya. Okay. So, for a time, syempre medyo, parang they were Oo. opposites, di ba? Oo. Parang ganon. Ngayon, after one gig, nagyaya yung nanay ni Fiang. Halika, kain naman tayo, sabi niya ganon. So, while waiting for their food, etong si Mami Mami ni Fiang. sabi niya, nililigaw mo ba yung anak ko? Mhm. What did JM say? Sabi kaya yun ang pagkakakwento ni Fiang. Sabi niya, hindi ganun ang pagtatanong ng mama mo. Mhm. Ano ba? Nililigaw mo ba anak ko? Sabi yung ganun JJM. Talagang walang no filter talaga. Okay. Ayun, umamin siya. Tapos, He is. Hindi ligaw. then he took the opportunity para magpaalam sa nanay ni JM Fiang na Ni Fiang. pwede ko pa, ni Fiang pala, na pwede ko bang ligawan yung anak nyo? Mm. Yun. Sabi nga ni Fiang, na to, makaluma. Sabi naman ni JM, grabe ka naman sa makaluma. Sabi niya ganun. O sige, old fashion na lang, traditional. Sabi ganun ni Fiang. At alam mo, sabi niya gano'n, sabi ni Karen, siya bang unang guy na na nagpaalam sa parents mo, naliligawan ka? Oo, sabi niya gano'n. Daddy ko nga pagka dumadating ng ba, what's CM? Sabi niya gano'n. So that's oo. where is the parental approval coming from? Oo. Well, I think the parents realize that this young man is really sincere. At saka sabi nga ni Number two, honest pa. sabi nga ni Karen, very rare ang katulad ni JM. Mhm. Kasi yung mga bagets daw ngayon, hindi na nagpapaalam. Yes, Yung ligawan happens outside the house. or diba? through Text. Di ba? Parang ganon. Sabi, which I think is a very decent thing to do. oo. Sa isang binatang tulad ni JM, nakaka-hats off yun. At saka hindi, ako sa kanya, ako doon sa sinabi niya na, for a time, kasi nag-workshop acting workshop. Then, ginawa ang Cinemalaya movie na rave ang review sa kanya, di ba? At rave si Director Dan Villegas. Oo. Yun ang nagpahanga sa kanya kay JM. Oo, di ba? Ngayon, Child number 82. sabi niya ganon, nung una, hindi niya alam kung anong purpose niya sa pagpasok sa showbiz. Showbiz. Sabi niya ganon. But after doing that, Child number 82.
he thought he never wanted to be a celebrity. Mm. He wanted to improve on his craft. Oh. Ay, iba rin Mas dahil. gusto niya na maging aktor. Oo, iba. Hindi lang siya narito So, for the- the bread oo. for the popularity. So there is a genuine love and passion for his craft. For the craft. Oo. Oo. He is in for the long haul. Oo. 'Di ba? You know that? 'Di ba And, parang yes, it's a Oo. very good attitude. Oo, 'di ba parang kaya JM, ako iba ka. And for Iba ka. Fiang, what are your final words for Fiang? Kasi konti na na tayong oras. Oo. Alam mo, Fiang, What were you so impressed about that interview with her? kasi walang filter nga talaga. Mhm. Talagang, there was even one time na, ay, sabi niya, hindi ko alam sinabi mo pala yun. Kasi nauna siyang in-interview si JM. Mhm. Tapos, siya, nag-lean towards, tapos kinagat niya. Ah. Si JM, Nagigil. nagigil. So, wala talagang walang filter. Mhm. As is where is silang dalawa. At hindi rehearsed. Yeah. Di ba? Sabi mo nga, hindi inuutos ng mga handler. Oo. And on that note, ngayon pa lang po, kinakongratulate na namin ang success ng Almost Us. Na kailan nga ipapalabas, Mare? Naku, that I forgot. Na Naku, May, May 6. May 6. Sa mga sinihan. Brought to us by Regal Films and Project 8 projects. Direction by Dan Villegas. Dan Villegas. Ito po si Arwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brasas. Siyempre pa, pinapanood niyo po at tinatangkilik ng bonggang-bongga ang The Kitty Show. Tawayan at Talakayan Showbiz Edition.